Lola. Anim na taong gulang pa lang si John nang mabuksan na ang kanyang mga mata sa mundo ng kababalaghan. Ayon sa kanya, bunsod ito ng mga mapapait na karanasan niya noon. Nang babae kasi ang kanyang ama, kaya't ganun na lamang ang pagkapuot ng kanilang pamilya dito. Wala nga eh, hindi pa ba naintindihan? Dagdag pa ang hinanakit ni John sa ina na hindi siya pinag-aral sa kabila ng matinding pagnanais nito na matuto. Lagi lang sinasabi ni mama na mag-aaral ako and yet hindi naman pala. Siyempre nagagalit din ako kasi every time nasasama ako sa mga friends ko, parang lahat sila nag-aaral na tapos ako hindi pa. Ang hilig nito sa panonood ng mga ghost stories ay nakadagdag din sa paglawak ng kanyang kaisipan sa mga espiritong kasakasama niya. Habang nanonood ako, lumalalim yung manifestation nang nakikita ko sa kanila. Nung una, nakikita ko lang sila, magaganda pa yung itsura nila, pero katagalan, hindi na. Parang lagi nila akong kinakausap. Nang magbinata si John, tuluyan na niyang pinag-aralan ang witchcraft at pinasok ang espiritual na mundo ng mga satanista. Lagi ko nang sinasabi na I hate God, I love Satan, gano'n. Then I worship Satan more than God. Parang everyday that's my meditation. Dumating sa point ang dahil doon, nag-start na lahat ng demonic manifestations. Katagalan, may nakikita ka na ng mga devils talaga. Indirectly, parang you are trying yourself to communicate with them. Ayon kay John, dahil sa pagkahumaling niya sa pagiging isang satanista, tinagurian siyang hari ng isang grupo na pinamumunuan ng mga masasamang espiritu. Number one is power. Pangalawa is wisdom. Parang pakiramdam ko, since hindi ako nakapag-aral, yun yung pinagkaid sa akin. So in order na para makasabay ako sa mga taong matalino, ganon, para masabayan ko yung level nila or if ever mahigitan pa. Tawag sa akin before is string master because I kill people out of strings. Parang may spiritual string na parang gamit ng parang gitara. I kill their spirits and bring them to hell. Nung nakuha ko na yung rank na being head, sinustain ko na yung pagiging head. So I kill already hundreds, ganyan. Meron isang certain devil na pumupunta sa akin. Magmula na na-offer ko yung life na yun, sinabi niya sa akin kung kailan ako mamamatay. From that time on, since wala na ako, parang hiramdam ko na sarili ko, wala nang kwenta yung buhay ko. Ligaw na. Sabi ko, sige, I'll just give my life. Habang pinaghaharian si John ng pagkaalipin ng demonyo sa kanyang buhay, isang alagad ng Panginoon ang lumapit dito na nagbigkas ng mga katagang hindi niya inaasahan. Natakot ako, sabi ko, hindi ko pwede saktan ng tao ng Diyos eh. Alam ko, dahil Diyos mismo papatay sa akin. Parang kahit kami mga auntie, alam namin yun. Sabi niya, nak, magpipreach ka sa maraming lugar. Gagamitin ka ni Lord ng matindi. Pag-isipan mo, anak, ang sinabi ko. Ito din ang nagtulak kay John upang paunlakan nito ang kaibigang isinama siya sa isang Kristiyanong simbahan. Pumasok talaga sa thoughts ko actually na kung ililigtas nga ba ako talaga ni Christ, ni Jesus Christ sa taning ko. So nung mga time na yon na rinig ko na yung mga words na yon na sinabi niya na, nak, I just really love you. Sabi niya, nak, I will save your life. Then from that time, I kneeled down. I cried and sabi ko, Lord, it is true that you love me. Ang pagkakataong iyon ang ginamit ng Panginoon upang ipakita kay John ang kabuktutan ng kanyang buhay na walang kinikilalang Diyos. First time kong nakaranas ng love and yun yung love kay God. Kung meron palang isang bagay na matagal na palang hindi umiwan sa akin, it's you. I felt that I was free from all my bondages. Magkagayon pa man, hindi naging madali ang pagtalikod ni John sa demonyong nais kumitil ng kanyang buhay.
First 2 days siguro, binabangungot ako. Fino-force akong balikan. Parang sabi niya, John, taas-taas na ng rango mo, hari ka na. Dodoblihin ko pa yan, basta bumalik ka lang sa akin. Parang inaako niya na anak niya ako. Tapos parang sabi ko, hindi na. I became strong because of the Bible, devotions. Naging kalasag ni John ang pagtitiwalang iniligtas na siya ni Jesus. Kaya naman napagtagumpayan niya ang mga paggambalang ito ng demonyo. Mula dito, tinuruan din siya ng Panginoon na patawarin ang kanyang mga magulang. Noon si Lord na dahil sa sobrang tindi ng forgiveness na binigay niya sa akin, sabi ko, Lord, wala na akong galit sa kanila. Pinapatawad ko na kayo, ano man ang kasalanan na nagawa ninyo, ano man ang nakaraan natin. I'm just telling you that I forgave you. And that I just want you to know that I love you. So, how God loved me, sana yun din yung mangyari sa atin. So, yun. Sa paglapit niya kay Jesus, natagpuan ni John ang liwanag na hindi niya nasilayan sa kanyang buong buhay. Kaya naman gano'n na lang ang pagnanais niya na makilala ang kanyang tagapagligtas. Before, nung naki-Satan ako, I ask for wisdom, knowledge, and understanding. Every time nahihingi ako, there is always an exchange. The difference is, nung hiningi ko yun kay God, there's no exchange. Wala siyang kapalit. God just gave it to me. Then after nun, yun na nga, paglabas ko, I received it through reading the Bible. Naging hangarin din ni John na abutin ang mga katulad niya noon na naligaw ng landas pabalik kay Jesus sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Tuwing nag-share siya ng gospel, ng word of God, grabe, ang daming tao talagang nabibless sa kanya. Naniniwala ka dyan na parang gustong-gusto na talagang mag-serve na rin kay God. Gaano man kadilim ang nakaraan ng taong lumayo kay Jesus, ang Diyos ay laging handang tumanggap at magpatawad sa lahat ng tatanggap sa Kanya. Ang sarap kasi parang una nagkaroon ako ng tatay. For the longest time, parang yun yung nilolong ko. I have a true God. Wow, when you say God, it's all power, almighty, ganon. Then, kung meron isang relationship na super desirable, it's Him. Lord, ayoko na talagang humiwalay sa'yo.